Additional storage yan. For the shower area. Hindi siya ganun kasikip. I wanted to maximize. Mapapansin nyo, may space. So pagpahaba or rectangular space. Hi guys! Welcome back to Design to Inspire. Another condo, another day. Nandito tayo ngayon sa Pasay. Dito yan sa SMDCS Residences. And kung makikita nyo, sobrang onti na lang at ilalagay ko yung mga gamit natin and ready to move in na yung ating client. And for today's episode, gusto ko lang sa inyo pakita ko ano yung mga ginawa natin dito kasi we did the general construction for this project. This is a very tiny space. Biro nyo 23 square meter tas 1 bedroom. Pakita ko sa inyo kung ano yung magandang gawin para in case ganito rin yung size or layout ng condo nyo, pwede nyo gayahin or magbigay sa inyo ng idea. So paano? Simulan natin doon sa ating main entrance. Pahaba yung layout natin. So pagpahaba or rectangular space, medyo mahirap mag-layout ng ating condominium. So since 1 bedroom ito yung mga ginawa natin for this project. Number 1, nandito kasi yung abang natin for our kitchen, yung mga pipes, water line, waste. So before, ang kitchen natin parang hanggang dito lang. Ito lang size na to. So ngayon, I wanted to maximize. Mapapansin nyo, may space ako for the sink. Tapos ito, magdi-built-in cooktop tayo. Tapos for cabinets, so overhead cabinet tayo, sasagad natin lahat. Spaces, tapos built-in naman tayo for the ating, ito kasi ang hinanap ko na is microwave oven na siya. Tapos ito, papaangat lang natin ng onte, papasagad natin dito. Tapos ang ginamit kong kulay pala dito, isa na lighter shade. So may space ako dito, ang ilalagay natin is yung ating filter type na hood. Tapos ang aking splashboard, gamit na gamit dito yung mga mirrors natin. So splashboard tayo dito ng mirror para maganda yung reflection visual. Hindi gano'ng masikip pag nasa kitchen ka. Adjacent sa kitchen area, nandito na yung ref, dining, and living. So tara, pasok tayo. Okay guys, so kung mapapansin nyo, kailangan yung space natin, though maliit lang kasing area natin, kaya hindi siya ganoon kasikip. So, freely kang makakagalaw sa kitchen area, yan, kitchen, luto ka, ayos, yan. So, maluwag, hindi siya ganoon kasikip. Sa aking left side naman, nandito yung wall ng ating bathroom. So, ang finish pala ng ating wall, kinamitan ko siya ng laminated panels. So, makikita nyo yan pag nag-complete na tayo sa ating condo tour. Tapos, pinalitan ko rin yung finish ng ating door. Kasi before, PVC. So, pangit tingnan. So, nawawala yung pagka-class ng pintuan. Actually, malaking nabago sa ating toilet and bath kasi from previous na ang tile lang niya is on a certain part, tas hindi siya ganun kaganda. So, ito maayos na. So, palipatin lang natin ang view. Okay. Pagpasok nyo guys, makikita nyo, nagawa nating spacious yung ating bathroom. We do retiling. So, pinatile ko lahat yung ating bathroom. Ang gusto ko kasi, marble ang finish. Nasa earth tone yung ating tile, warm color. Tapos, naglagay tayo dito ng cabinet with countertop. Magbe-basin ako dito. Tapos, full mirror tayo. Accent mirror tayo. Pag inoff mo yung light, pwede kasi nakabukas lang yung accent mo na. Yan. So, pwede yan lang. So, ambient lighting tayo sa bathroom. Tapos, water closet. We have a decent space naman dito. Tapos, additional shelves pa. Tapos, ito, plano ko. Since hindi naman kasi mag-washer dryer yung ating unit owner. So, ito, dadagdagan ko ito ng additional na mga lagayan. Tapos, ang view mo naman for the shower, mapapansin nyo, maganda yung pagka-cut natin ng shower area. Very classic yung dating. Simple pero elegante. More on earth tones. Tapos, special request ng ating client, si Miss Wilma, gusto niya magkaroon siya dito ng mga mosaic tiles. So, mixture yan ng marble, light, dark, at saka glass. So, mapapansin nyo, very maluwag yung space natin, no? For the shower area. Hindi siya ganun kasikip. Yan. So, maluwag. May niche ako dito sa side, yun yung makikita. Naglagay tayo ng pony wall na maliit para dito sa side yung mga shampoo natin. So, yan. Makagalaw ka naman maayos for the shower area. So, maganda. Maganda kinalabas yung ating bathroom. Para for a 30 square meter size, very decent yung space. So, ngayon, dito tayo sa ating dining area. So, lakad ka lang ng onte dining na. Pero before that,
nakapaglagay pa tayo ng decent size na refrigerator. So, dati sobrang nandun yung ref natin. So, naiusog pa natin. Nakalagay tayo ng 2-door. Tapos, ang kulay na kinuha natin for Miss Wilma, so, ng lighter shade, white, and then parang fuchsia pink. So, sa dining natin, nagplano tayo, imbis na bumili tayo ng mga furniture, movable furniture dito. So, ginawa ko isang malaking bench. So, pinapagawa ko yung cushion. Abangan nyo yung cushion. Maganda yung napili nating tela dito on an ivory finish. Tapos, cushion natin yan dito. Tapos, lagay tayo dito ng table. Yan. So, isang wall pala dito, ang ginawa natin is mirror. So, ang mirror natin kasi, yung reflection visual, pangpaluwag. So, kung mapasin nyo kung plain wall lang ito, wala. Masikip tong space na to. Visually, pero right now, maluwag. So, for a rectangular layout na to, okay yung ganito. Yung may built-in bench ka na, hindi na movable. Tapos, marami pang makakaupo. Tapos, asug ka pa ng onte or lipat natin yung camera on that side. Living area. Soon, ipapakabit ang ating curtain. So, magkakaroon tayo ng curtain na dito, full-size curtain. Tapos, for our media wall, ito may finish to Mixture to ng accent wall and panels. 55 inches TV yung lalagay natin. Tapos, mga cupboard sa ibabaw, sinagad na natin, pati sa ilalim. Tapos, may movable sofa kung pinagawa dito. Sectional to, yung ilalagay natin dito. So, abangan nyo yan. Maganda yung size to. Decent size. Enough for this space. Then, for the bedroom naman, before, this is swing door. So, kakain yung space pag nag-swing tayo, pupunta sa bedroom. So, gusto natin sliding. Yan. So, pasok mo sa master bedroom natin or yung bedroom, kasi since one bedroom itong unit na to. So, ito siya. So, we have a decent size ng bed. So, pinagawa ko na yung ating bed frame. So, iglagay tayo ng mga additional storage yan sa ibaba. We have 2. Tapos, ito, nagpagawa ko ng headboard Yung cushion, para naman hindi matigas. Textured wall tayo. Fluted panel, pero ito yung ginamit natin is the Vertiflute. Tapos, ambient lighting. Shelves tayo dito. Tapos, kung makapansin nyo, we have also decent size ng mga cabinet. So, ito lighted yan. Shelves natin. Tapos, ito, we have hanger rods for the closets, cabinets, wardrobe. Tapos we have plenty storage naman, drawers dito on sa ilalim. Tapos naantay ko lang yung mattress natin. Ito column to kaya may balot. Pero, sorry, mali ako. This is additional cabinet to pala. Ayan, so naka-mirror Ayan. Yan lang natin ang support. Ayan. Anyway, so mapapansin nyo, sobrang luwag ng space. Kahit na may bedroom tayo dito, sa 23 square meter, 1 bedroom. Yan. Very spacious pa rin. And decent yung size natin. Tapos, lighting natin, MR16 lahat. Tapos, accent light. Try ko lang i-on yung mga... Yan. So, kung mapapansin nyo, 3 yung ginamit nating ambient lighting. We have the cove light sa kitchen, mga underlight. Tapos, itong pendant lamp natin, linear. Para sa ating dining area. As may bago pala kaming product, we have the baseboard, yung pinaka-skirt. May ilaw na yan na built-in sa ilalim. So, actually, section niya is lalagyan mo ng lighting. So, hindi ka na mag-i-improvise. So, isang 8 feet ang haba. Maganda yan for your mga accent sa wall. Pag gusto nyo guys, message us on Instagram. We have those section. So, baka kailangan nyo in your condo project soon. Anyway guys, thank you for watching our channel, YouTube and TikTok page. Tapos guys, siguro 5 days from now, nandito lahat ng furnishing. Papakita ko sa inyo and gagawa tayo ng ating pangmalakasang condo tour. Thank you for watching guys and see you again on our next vlog. Bye-bye!